Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi rito ay true reason why crypto market and Bitcoin are absolutely destroyed. Ayan, ito raw yung totoong dahilan kung bakit ang buong crypto market, ayan, maging si Bitcoin ay ayan, nasira na. Ayan, ayan ang ating aalamin kung paano nangyari ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po mga ka-crypto, ang sabi po rito ay enormous selling pressure miners provide to market might be killing momentum. Ayan. Yung tutunay na dahilan raw po rito ay yung mga minero, yung mga nagmimina. Ayan, kasi sila po yung nagbebentahan ngayon. Ang lalaki po ng kanilang binebenta ngayon, selling pressure, kaya sila yung nagdudulot ng selling pressure. Kaya ayan, patuloy na bumabagsak ang market price ng buong cryptocurrency. Ayan, ang sabi rito ay cryptocurrency market is witnessing one of its steepest declines with Bitcoin leading the catastrophic descent. Ayan. Nakakaranas po ang buong cryptocurrency market ng kanilang pinakamalaking pagbagsak. Siyempre, isa na po si Bitcoin ang nangunguna dito. Of the latest data, Bitcoin is trading at approximately $27,178, while Ethereum has plummeted to around $1,573. But what is propelling this brutal market correction? Ayan, ano nga bang nagiging dahilan? Ayan. Ano nga ba ang tunay na dahilan? The primary catalyst behind this ruthless sell-off is not just market speculation or investor sentiment. It is Bitcoin miners. Ayan na nga yung sinabi natin kanina. Kasalanan daw po ito ng mga minero. They have offloaded over 20,000 BTC in the past week, the most substantial amount since April. Ayan. Nagbenta po sila or nagdump po sila ng ganito kalaki na Bitcoin. 20,000 at nang ginawa po lamang nila ito nitong nakalipas lamang na linggo. Kaya syempre ang epekto talaga nito ay isang pagbagsak sa presyo ng buong cryptocurrency. This strategic move is typically method to cover operational cost, especially when Bitcoin's price is high enough to warrant a healthy profit. Ayan, talagang ginagawa raw po talaga ito ng mga minero. Yan, para meron silang pambayad sa mga operational cost ng kanilang mga mining equipments. Yan, syempre saan naman po sila kukuha ng kanilang pambayad ng kanilang mga kuryente? Ayan, yung para replacement, yan, pang maintenance ng kanilang mga mining equipments kung hindi sila magbebenta ng kanilang mga kinita. Ayan, kailangan talaga nilang magbenta. However, the consequence is a significant increase in selling pressure in the market, which seems to be the core reason for the current market turmoil. Ayan. Yun nga lang at talagang kung nagbentahan sila, ay talagang magdudulot ito ng selling pressure sa market. Kaya ayan, ito yung naging dahilan. Sabi rito ay core reason or pinakadahilan kung bakit ay ang current market ngayon ng mga cryptocurrency ay nasa ibaba. Ayan. This is not a new phenomenon. Miners have historically sold their holdings to finance their operations. However, the scale of the current selling spree is indicative of either larger than usual operational costs or a strategy to capitalize on previous price hikes. The market, however, interprets this as a lack of confidence by miners in Bitcoin's short-term performance, leading to panic selling among investors. Ayan. Yan po ang nangyayari ngayon. Kaya pala, masasabi nating short-term impact lamang po ito. Kasi nagbentahan po yung mga minero. Pero sa tingin ko ay makakabawi na rin po ito. Short-term effect po lamang po yan. Ang naging problema ay marami pong mga investors ang nagulat. Ayan. Nagulat sa pagbagsak nito. Kaya may mga investors na dahil sa kanilang pagkakagulat ay nagbentahan na rin sila.
Pero ayan, yung masasabi ko rito ay short-term effect lamang ito. Hindi ito magtatagal. Unti-unting makakabawi na rin kung pag medyo nabawasan na yung selling pressure kay Bitcoin. Ayan, at unti-unti po itong makakabangon at magpapatuloy ito sa kanyang pag-angat. Yan, lalong-lalo na at palapit na po ng palapit ang Bitcoin halving. Ayan. Kaya hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.